Hello, magandang umaga po sa lahat. Ito po si Dr. Engineer Toto Kausing. At medyo naantok ako, natulog ako sandali bago tayo mag-live. At pasalamat ako sa Diyos at ako po ay opisyal ng inendorso ng Bunyog ah, Party para sa pagiging official candidate dito sa lumalapit na halalan sa 2025. ah, May. Ngayon, ang pag-endorse sa akin ay ginanap kanina sa Harold's A Hotel, Quezon City, sa Timog Avenue. At kasama sa inendorso sa akin ay may kasama din ako, kasama din kami kaalyado na mga tatakbo ng senador. So may abak, mga kabalin ko. Tapos sa Pres Perez, may abak. So ikaw ang una, si Zenith Esner, magandang gabi. Magandang gabi pala sa kanila. Okay, sa umaga na dito, Bacteria's Choice. Good evening po, Engineer Toto. Okay, so ang aking masasabi po sa ngayon ay salamat sa Diyos. At ako po, nakabarong Tagalog pa ako na exotic. So ngayon, ang ating pag-usapan ngayon ay may kinalaman din ito sa aking pagiging ah, ad- sa mga advokasya ko kung ano ang aking binabalak at ano ang aking gagawin kung ako ay mananalo sa pagka-senador sa halalang 2025. So, Frederick Iloro, good morning, Idol. Atty. Toto Kausing, the best senator ng masang Pilipino. Good health, God bless at ingat palagi. So, Zenith Esther, congrats po. So, at the same time, kahit na mayroong affair kanina, ay Sabado, pangalawang araw ko sa Master of Laws. Nag-aaral, na gano'n din ako. Dumalo rin ako sa klase ko sa Master of Laws. At ang Master of Laws ay ginanap ng online. So, naka-attend ako through internet, no? Gamit ko yung laptop ko. Renato Serra, sabi niya, good luck para sa Senator Roel Cagbay. Kay Jun Kabidbin, nagkita kami kanina. Magandang gabi. Magandang umaga na. Sila si Christina, si si Ma'am Samera, no? Na taga Batangas, na taga Pangasinan. Okay. So ngayon, ang ating pag-usapan po ay si Bongbong Marcos. Ang adhikain po ng Bunyog ay ipaglaban ang kahirapan ng mga Pilipino para sila'y maangat ang buhay. At ang kahirapan na yan, atakehin namin kung ano ba ang dahilan ng kahirapan para yan ay matatanggal at may bibigyan ng magandang pagkakataon at patas na kahit maangat-angat mang lakas ng laban ng bawat mamamayan na mga mahirap para umasinso naman ng konti. Yan po ang isa sa aking adhikain din ng Bunyog National Party. Kasi aside from being a party list, national party din po ang Bunyog. So, kaya kayo na nakikinig sa akin na mga tatakbo ngayong 2025, kung tatakbo kayo ng mayor, o konsyal, o gobernador, o vice governor, o vice mayor, o bukal, ay pwede namin kayong i-endorso, pwede namang kontakin nyo lang ako at mag-usap tayo at tulungan po kayo ng Bunyog. At kung kapareho naman ang inyong adhikain sa adhikain ng Bunyog, bakit hindi? Tulungan namin kayo at siyempre tulungan nyo rin kami sa pagkampanya sa lokal kung saan po kayo. At kanina po ang nangyari ay inendorso kasama sa mga pagtakbo ko ng hangarin ko sa pagkasenador ay si Bam Aquino. So nagkita kami kanina, pati si yung tumakbong presidente ng 2022 na si Calio de Guzman ay tatakbo ng senador. Tatakbo rin senador malamang si Sheila Magno at saka si Franz Castro. Medyo nagkita din kami kanina pero hindi kami masyado nag-usap. At andun din sino pa bang ibang tatakbo nandun? Andun din wala si Cheljok na pero malamang sasama siya sa amin. At sino pang iba? Si Kiko Pangilinan baka sasama sa amin. Kaya ang tawag sa amin nga ni Atty. Luke Espiritu, sa tawag niya sa Bunyog ay The Great Influencer.
At ang bunyog lamang ang nagtatawag sa lahat ng oposisyon na mag-isa. So anyway, magandang umaga at bago tayo papasok sa issue ng kahirapan na kung saan ay parang sinasampal tayo at binabastos tayo ng ating presidente na si presidente na pinanalo ng Smartmatic, I'm sorry. May ebidensya kasi na Smartmatic na papanalo sa kanya. At ang may papakita ang tawag po dito, kaya may i-discuss sa mga paglabag na ginawa. Biro mo naman, the most expensive birthday a president can ever have in the Philippines sa ganun mangyari. Okay? So bago yan, ay hiningi ko po ang inyong dasal. Tulungan natin ipagdasal natin si Doc Willie Ong. Mahal natin siya at siya po ay nagkasakit na cancer at bago lahat, pakinggan niyo po siya. Mary Johnson, talagang walang kabusugan sa pera mga yan. Pakinggan muna natin si Doc Willie Ong. Ito po siya ay although hindi siya nanghingi ng dasal, pero pagdasal na natin siya, nagagaling siya na masurvive siya sa kanyang cancer. Sarcoma cancer ang cancer niya. So ito po siya. Patutugin natin ang kanyang sinabi. Ayoko lokohin followers ko. Mahal ko followers. Actually, parang 4 na araw na kami dito sa hospital. Nakakimo ako, nakakimo. Worst pain of my life, 10 out of 10. Iiyak ka. Humihiyaw lang buong gabi. Sasakit siya para siyang may kutsilyo na may sumasaksak sa likod mo. Pabalik, so bukol na to, malaking-malaki daw. Isa sa pinakamalaking na nakita nila. Saan siya nagtatago? Ba't di ko nakapag? Nalaman na yung kalaban, ang pangalan, sarcoma. Very rare. Naipit pa yung puso ko. Puso ko nakapisa. Araw po. Magandang araw din, Dr. Recorded lang po ito. Bali, today is I think August. Thursday ngayon, Dr. Thursday, August 29. August 29, Thursday. Actually, August 29, Thursday, parang 4 na araw na kami dito sa hospital. Pagkatapos ng mga 5 araw sa isang hospital sa Maynila, swerte nakalipat kami. At actually sa all these 10 days, pinakamalakas ko na today. Kaya dahil malakas ako today, sabi ko kailangan may record lang. Hindi ko alam kailan ko po-post sa followers ko. Ayaw ka naman kasi magsinungaling. Anyway, short lang. Pagkatapos ng eleksyon, May 2022, okay naman ako. Wala naman ako naramdaman. Siyempre, medyo malungkot ka. Pero tuloy-tuloy lang tayo sa tulong, sa vlog, sa mga gawain natin. So May 2024, off lang, tuloy lang. Walang reklamo, walang sinasabi, wala akong sinasagot. Tuloy lang sa trabaho, wala lang. Yun ang gusto natin. So for the year, medyo okay naman ako. May, June, July, hanggang mga December. Tapos, pagdating ng 2020, although ang feeling mo lang, lagi lang may mabigat. Parang lang may mabigat sa loob, may mabigat. Parang may madilim, may mabigat. So, pagdating ng mga 2023 na, mga April, okay naman, tuloy-tuloy pa rin tayo sa gawain natin. Meron tayong project sa Birch Tree Advance, sa Century Foods. Century Foods, sila yung magawa ng Century 2 na may charity work tayo sa kanya. Every month, 2 beses punta tayo sa mahirap na lugar. At nagtatalk kami ni Doc Lisa, nagbibigay ng libre Birch Tree Advance, yung mga nutritional drink pampalakas. Wala po kaming talent dito, libre lang. Gusto ko lang tumulong. Pero wala kasi ako pambayad para makakuha ng crowd, makatulong. Mahal mag-medical mission. So sila nagbibigay. Pero napansin ko na mga 2023 na, mga April, medyo hirap na ako mag-medical mission.
Pag mainit, ayoko na mainit. Hindi ko na kaya sa mainit. Parang may hingal, may pagod, paglulun ko parang ayaw na. Kaya mapapansin niyo yung mga vlogs ko nung mga 2023, parang ang tips ko lagi, palapit sa edad 60. Yung Thomas na nagkakaida, nanghihina, nahihilo, nagmamanas, di ba? Yan naman, namamayat, nawawala yung muscle, lumiliit ang mga kamay. Ini-expect ko, ano lang to, aging. At pagdating ng October 24, 2023, bali wala pang 1 year ago, doon ako nag-60th birthday, senior ako. Wala pa ako gano'n naramdaman. Pero nung birthday ko, around 8 months ago, doon ako nakaramdam ng back pain. Matagal na ako may back pain. Matagal na ako masakit ang likod. Pero this time, biglang may masakit banda dito sa taas. Taas ko lang to. Ito mga butas ko ng mga biopsy. Biopsy 1, biopsy 2. Unang biopsy sa baba, itong biopsy dito. Dito pinakamasakit. Mga T10. T10, thoracic 10 dito. Thoracic 10. So dyan sa part na yan, may masakit at hindi ako makahiga sa gabi. Paghiga ako sa gabi, sasakit yon. Upo ako, bumili ako ng Lazy Boy. Lazy Boy, makakatulog ako. Ganito makakatulog ako. Pero nung October 2023, pag pinalat mo ako, sasakit siya siguro for mga 1 hour, 2 hours, parang nag-spasm siya. Pero pag tinulugan mo, okay lang. Pag tinulugan mo siya, Feel mega supported with Australia's #1 magnesium brand, Ethical Nutrients. So, yan po ang kay Doc Willie Ong. Ipagdasal po natin siya na sana po ay gagaling siya. At sige Doc Willie, kung mapakinggan mo ako, hindi rin pala nagkalayo ang edad natin. Kaka-birthday na lang ng 60 years old. Ako magsi-60 din ako. Kaya senior citizen na rin ako. So, with that, I am hoping kasi isa ka magaling na tao, magaling ka in the sense sa iyong karakter, sa iyong ugali, kakailangan ka ng Pilipino at Pilipinas. Kaya kailangan po ipagdasal ka namin na makasurvive ka. Marami po ang mga Pilipino na hinahanap na makakaya mong Pilipino at kakaunti lang po tayo na mga Pilipino na nakatingin sa kung anong tama ay hindi dapat gawin ng mali at kung ano dapat ang totoo, yun ang dapat ipagbubunyi at iwasan ng kasinungalingan at paglabanan ang lahat ng mga hindi totoo at siyempre pati fake news kasama dyan at ipagbunyi natin ang katotohanan kasi ang katotohanan po sa pagsusunod kung anong katotohanan ay yan po ang pundasyon ng katarungan. Maraming salamat po sa lahat na magdadasal para kay Doc Willie Ong. So, patuloy po tayo sa ating topic. Ang ating pag-usapan ngayon po ay si BBM. Hindi na nga kayo napaliwanag, may duda na nga pagpanalo mo sa pagka-presidente. Tapos hinahaluan mo pa ng tinatawag na mag-celebrate ka ng birthday, 67th birthday mo sa panahon ng mga walang-wala, mga Pilipino. So that is what we call as thoughtless extravagance in the period of acute public want. So, ito po ang batas ng una na nagbabawal sa mga marangyaan. Napakarangya, hindi lang basta-basta marangya. Napakarangyang birthday. Ano bakit napakarangyang? Ay nagkaroon pa ng concert, private concert. Alam mo sino tumugtog sa concert sa kanyang birthday? Kanyang kasama niya, mga private affairs niya, kanyang mga kaibigan lamang. Ang group, ang singing band na Duran Duran. Pag tiningnan mo ang Duran Duran na band group na sa England, ang singil po nila ay 1 million euro
bawat tugtog nila. Kung pupunta sila sa Pilipinas, 1 million euro ang bayad. Ang tanong, bakit ka pumayag sa ganong birthday party, BBM? Private party, sino nagbayad ng 56 million pesos? Kasi roughly, ang equivalent ng 1 million euro ay 56 million pesos. So sino ang nagbayad ng 56 million pesos sa Duran-Duran? At dagdag dyan, siyempre, kayo pa gumasta ng eroplano nila, chartered plane, sigurado yan, galing England, papunta ng Pilipinas. At doon ginanap ang tugtog doon sa, kung hindi ko nagkamali, sa isang casino sa Pasay. So kung Pasay yan, na casino, ang meron dyan ay yung Resorts World. Kasi kung sa City of Dreams, Parañaque yun. Kung Soler, Parañaque yun. Kung Okada, Parañaque, Roy, yun. Pero dahil sa Pasay, ay Resorts World sa Marriott Hotel daw ginanap. So, ang imbitado lamang ay mga private na tao. So, here comes the president na nag-birthday sa 67th birthday. Pinalabas nila na kunwari, nagulat na lang si BBM. At ang gumastos daw, ang nagbayad daw ay mga kaibigan niya, mga old friends. Pag sinabi mo old friends, malalaman mo kung sino-sino sila kapag ang tinatanong mo ay si Cathy Binag. Si Cathy Binag kasi po ay naging kalibin ng isang old friend ni BBM na si dating Congressman Antonio Florindo, na dating asawa rin, o asawa pa rin siya ngayon, hindi naman na lang kasal nila ni Margie Moran. So, naging kalibin din siya ni Cathy Binag sa loob ng 10 taon. At nagkwento si Cathy Binag na yung kanyang mister ay addict sa cocaine. So, yun po mga barkada ni BBM. At sinabi niya rin na pati si Lisa Aranita Marcos ay nagko-cocaine. So, that was an incident na sinasabi niya, first time niya ma-meet si Bongbong Marcos ay 2012. So kung kanon, hindi natin alam kung hanggang sa ngayon ay gumagamit pa siya kasi wala pang ebidensya. Although, ang public challenges sa kanya ay napakarami. Hinahamon ko nga siya na dalawa sila ng grupo ni Duterte at grupo Marcos, magpapa-live drug test sila dalawa pareho sabay-sabay at lahat ng vloggers ay magkukover. Kukover namin siya ng live. Kailangan walang sa hair follicle ang dapat ang drug sample kukunan ng dugo at ang dugo titingnan ko may halong droga. Pero hanggang ngayon po, sa totoo lang, hamon din to si Duterte. Hanggang ngayon ay hindi rin sila nagpapadrug test. Pero pinakahuling hamon, nagpa-drug test daw ko si Pulong Duterte. Hindi natin alam kung totoo yun o hindi. Nagpalabas ng post sa Twitter at saka sa Facebook na meron siya nagpapa-drug test siya. Hindi natin alam kung how genuine was it. Pero ang ating pinag-usapan sa ngayon ay bakit ka mag-birthday? Nag-invite ka ng concert, private concert, o walang ibang pwedeng manood kundi kayo-kayo lang. Ang bayad nyo sa banda na Duran-Duran, sikat niya sa noong 1980s, ang Duran-Duran, ang bayad ay 56 million pesos. Siyempre, hindi pa kasama yung million pesos na ilang milyong peso niya binayad sa eroplano. Hinatid dito yung banda na Duran-Duran at siyempre kukunin ibabalik sa England. So, ganun po kayabang ang gastos niya, ng birthday niya. Tapos, sinasabi ko sa inyo to, dahil nilabas ito, it's a matter of fact na pinost sa Facebook niya si Sasro Gandusasot na lagi niyang nagbabantay, nag-aabang sa kanya. At nakumpirma naman ang post ni Sasro Gandusasot na totoo ang kanyang sinasabi na nagkaroon ng private concert si BBM sa kanyang 67th birthday celebration. At ang tumugtog na banda ay ang sikat na banda noong mga 1980s na Duran-Duran. At sinabi pa doon na silang sinara daw ang World Resorts doon sa kanilang circle doon at walang iba makalapit doon kundi grupo lang ni BBM ang pwede manood doon. So ngayon, sabihin na natin, hindi sa bulsa ni BBM nang galing. Tanong, sino kaya ang gumastos? Totoo ba yung sinasabi nila ng mga lumang kaibigan, mga dating kaibigan? Sabihin na natin totoo. Yan ba ay tama sa legal at sa pag-ugali
ng tao. Kung sa legal na pag-usapan po, mali po yan kasi sa Republic Act 6713 sa Section 4, Paragraph A, Subparagraph H, nagsasabi na kailangan ang lahat ng opisyal ay mamuhay ng simple o payak at hindi bawal sa kanila magpakita ng karangyaan. Ang ibig sabihin ng simpleng pamumuhay, kung mag-birthday ka, ay kung ano lang ang nababagay na klaseng birthday na gagawin ng isang presidente na hindi mo naman masasabi na pati mga bagay na hindi na kailangan ay ginagawa mo pa. Samantala, pwede natin sabihin sa kasukatan ng ganito, pwede ka magpagawa ng 3 andana ng cake. Bakit nagpagawa ka ng sabihin na 100 story na kataas na cake? Parang ganun. Ano lang yan. I-illustrate ko lang para maintindihan ninyo kung anong ibig sabihin ng extravagant birthday. So, thoughtless extravagance talaga yung ginawa niya sa birthday niya. Labag din po yan sa Article 25 ng Civil Code of the Philippines na nagsabi thoughtless extravagance ay bawal din. Ngayon, para may resibo ako, ipakita ko muna, bago tayo magpatuloy, ipakita ko muna yung batas na Civil Code of the Philippines. Ito, share screen ko muna ang Civil Code of the Philippines. So, yan po yung may, kung makita ninyo ang aking cursor, yan, thoughtless extravagance in expenses for pleasure or display during a period of acute public want or emergency may be stopped by order of the courts at the instance of any government or private charitable institution. Ang ibig lang sabihin yan, kung napipigil, kung dapat pigilin, ay may karapatan tayo pigilin, ay with more reason na yung kahit hindi pigilin, ay yung mag-birthday ka ng ganun. So, pag ganon, ang ginagawa mo ay, siyempre, sa batas na yan, bawal. Ito naman, dito naman titingin sa Republic Act 713 na bawal din yun sa batas. Ito. So, Section 4, ito yung title ng batas Daling ko na kayo. Section 713, February 20, 1989. An act establishing a code of conduct and ethical standards for public officials and employees to uphold the time-honored principle of public office being a public trust, granting incentives and rewards for exemplary service, enumerating prohibited acts and transactions and providing penalties for violations thereof and for other purposes. Ang title ng batas na yan ay Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Punta tayo sa Section 4. Ayan, Section 4. Kita nyo yan. Section 4, Norms of Conduct of Public Officials. A, every public official and employees shall observe the following. Okay, as standards. Punta tayo sa H. Simple living, public officials and employees and their families shall lead modest lives appropriate to their positions and income. They shall not indulge in extravagant or ostentatious display of wealth in any form. Ostentatious display of wealth in any form. So, ibig sabihin, kapag mayroon po kayong official ng bayan na nagpapakita ng Rolls Royce, bawal po yan. At yan ay insulto sa mga madlang Pilipino. So, ngayon, ano pang ibang issue din na nakikita natin? Number 1, magiging issue rin yan na sinira mo yung tiwala ng tao sa iyo. Nilabag mo yung tinatag sa nakasulat sa Constitution na public office is a public trust. So kung nakasulat sa Constitution na ganun, pag nahalal ka, assuming nahalal ka na hindi ka nahalal ng Smartmatic, ibig sabihin po, pinagkatiwalaan ka ng mayorya ng mamamayan. Kung pinagkatiwalaan ka, dapat ay wag kang gumawa ng bagay na sisirain mo yung tiwala na binigay sa iyo. Okay? So ngayon, yung tiwala na binigay sa iyo na ikaw ay mamumuno sa buong Pilipinas at sa lahat ng mga Pilipino sa tama at ipapakita mo sa kanila, ikaw ay nakikiramay sa kahirapan ng lahat. Marami pong hindi nakakakain. Tapos ito ka naman, nagpapa-birthday ka, birthday mo, 56 million, banda lamang yan, private concert. Grabe. So, ibig sabihin, yan po ay talagang bawal sa Constitution at yan po ay pwedeng basihan. Kung marami-rami lang ang kalaban mong congressman, ay pwede ka nang sampahan ng kasong impeachment on the ground of betrayal of public trust.
sa Tagalog pa, pwede kang sampan ng impeachment sa paglalabag mo ng tiwala ng publiko na binigay sa iyo. Okay, ganun lamang po yun. Pero meron bang implikasyon yan sa criminal case na pwede pa siya makulong? Although pwede siya makulong pagkatapos niya maging presidente, pwede na siyang kasuhan ng tinatawag na bribery. Ang tanong na lamang, anong klaseng bribery? Direct bribery ba o indirect bribery? Anong pagkakaiba sa dalawang klaseng bribery? Ang direct bribery po ay ibinibigay mo, sinusuhulan mo ang tao na opisyal siya ng bayan at ang kapalit nyon ay may gagawin siya na yung nagbibigay ay magkaroon ng kita sa isang transaksyon, kahit ano bidding, maaring bidding, laging maaring construction supply o maaring magsusupply, maaring pagbebenta ng kung ano-ano, o maaring magserbisyo bilang consultant at mahal ang ibibigay na bayad. Ganun po ang may kapalit. Ibig sabihin, pag may kapalit, yan ay direct bribery. Pero pag walang kapalit, hindi nang hingi ang nagbigay, ang tawag naman dyan indirect, hindi direkta na bribery. Bakit? Kasi mayroon kang office, ikaw ay opisyal ng bayan at binigyan ka, maaring walang hiningi. Pag walang hiningi, pero assumed na yan na in future transaction, na tawag na future references. Sa future, kapag may hingiin ako sa iyo, hindi ka na makakatanggi sa akin kasi kaibigan na kita at may malaking utang na loob ka na sa akin. So, yun ang pagtatanim ng utang na loob na diskarte ni Benny Antiporda na dating president ng National Press Club na siyang pinangalanan ng testigo sa Quad Committee ng House of Representatives na protektor ng mga Duterte sa isyu ng droga. At kasama na dyan yung dating presidente rin kagaya sa National Press Club na si Paul Gutierrez na inakusahan din ni Jimmy Guban o inexpose si Jimmy Guban na sumigaw sa kanya at bakit at kung i-expose na niya yung mga anak ni Duterte ay mamamatay ang buong pamilya niya. So, ganun po yun ang sinasabi ko na pwedeng kasuhan si Bongbong Marcos kung hindi na siya presidente ng kasalanang bribery. Okay? Ang hindi lang natin alam, anong klaseng bribery, kung bribery ba na direkta o bribery na hindi direkta. Ganun lamang kasimple. So ngayon, let us move forward. Kung ganun man ang nagiging kasalanan niya, pakita natin kung talagang gumawa ba, nangyari ba talaga, o ito po ang katibayan. Ipapakita ko na ba ang katibayan na nangyari talaga. Ito siya. So, yan yung concert. No? Concert yan. Makita mo, nasa Resorts World. Sa loob ng Resorts World. Yung mga kasama niya lang. Duran Duran, I know that it is included in your contract to keep this private concert. Ibig sabihin, kinontrata nila ang Duran Duran tsaka lugar na very, very private at walang ibang makalusot. Pero ang problema, inimbita naman nila ang taga-GMA News at saka taga-Rappler para at nanood na laman nila. Pati Vera Piles na nakita din. Kaya ang nangyari, may kaibigan si Sas Rogando Sasot doon sa loob niya at iyon ang nagbigay ng picture at pinasa sa kanya. Kaya pinost niya. At dahil lumabas na yan, nataranta ngayon yung si Cesar Chavez na kanyang bagong presidential secretary sa media ay nagpalabas kaagad ng statement at inamin naman na meron. Pero sinabi niya, anong dahilan nila? Dahil pagod daw si Bongbong ay parang sorpresa daw sa kanya yun, hindi niya alam. Kahit sabihin pa natin hindi niya alam, bakit nag-enjoy siya? So dapat ang ginawa ni Bongbong, hindi na siya tumuloy dyan. Umuwi na siya. Hindi na siya dapat nanood kung talagang ayaw niya. Pero dahil nanood siya, ibig sabihin, tinanggap niya yung suhol. Okay? So, tapos ito naman, ang basahin natin ang post na ito ni Mr. Mr. o Miss. Kasi ito LGBT ito si Mr. Rogando Sasot eh. Sabi niya, Duran Duran, the Filipino people would like to know if you sang your 80s hit, White Lines, during your private concert for the Philippine President birthday, which Filipino taxpayers paid for. So, ang teorya, baka pera ng bayan ang pinagbabayad na 56 million na talent fee ng Duran Duran. So, sabi ni
sa slogan doon sa huwag kayong papayag na di kayo attend ng Duran-Duran private concert para sa birthday ni BBM sa Manila Ballroom sa Marriott Hotel. Pera ng taong bayan yan. Hala, lusob kayo. Kayong mga taga Marriott Hotel na mga empleyado, huwag kayong papayag na hindi mabulgar yan. Manila Marriott Hotel. Pera nyo yan. Pera ng taong bayan yan. Hala, lusob mga taxpayer sa Metro Manila Ballroom ng Marriott Hotel. Ongoing pa ata sa ngayon. Okay. So, tapos di na-expose na. Ang nangyari na po pagkatapos ma-expose ay nagpalabas ng statement. Ito ngayon yung si Cesar Chavez na sinasabi ko. Yung sinasabi niya nga noon ay sabi niya in a statement on Saturday, the Presidential Communications Office, Cesar Chavez, said the party at the Pasay City Hotel was thrown by his old friends. Sabi sabihin, mga dating kaibigan ni Bongbong Marcos. And to his surprise and appreciation, music was provided by Duran-Duran. The PCO was responding to vlogger Sasot's claim that Mr. Marcos had a private party at the Manila Marriott Hotel to celebrate his 67th birthday and that Duran-Duran performed at the party via, okay. So ito po yung nakita ninyo. So hanggang dyan na muna tayo siguro. So, saan na ba tayo? O, ito pakita ko sa inyong Duran-Duran. Kasi karamihan, ang mga nakaka-relate lang nito, yung mga kasing edad ko na kasing edad ko nakakaalam kung anong Duran-Duran. So, ito ipapakita ko lang, matatanda na rin ang bandang Duran-Duran. Duran-Duran. So, iyan ang Duran-Duran. So, nakita nyo ang Duran-Duran? So, yung grupong Duran-Duran yan. Hindi ko naman pwedeng i-play yung kanilang mga music kasi copyright naman ako. So, anyway, ipalabas din natin itong sinulat ng Rappler. Ito naman po, sinulat ang balita ng Rappler. Papakita lang natin sa inyo. So, sa akin lang, nilatag ko kung anong batas na apektado dyan. Okay, is there something we should know? Duran-Duran flown in for Marcos birthday party. September 14, 2024, 2:06 p.m. Okay? Sabi niya, according to statements released by the Presidential Communication Office on Friday, September 13, President Ferdinand Marcos Jr. spent his 67th birthday gifting the public with government fund releases, including payment of over 300 million in bills of patients in level 3 public hospitals across the country. On the surface, the PCO press statement sent to media past 1 p.m. on Saturday, September 14 seemed like just a wrap of the president's birthday activities the day before. The president spent his birthday as just another busy day in the office with the same dedication to his job that has marked his presidency. The PCO said at the beginning of the release that Adli had no needle or header. So, after reporting that Marcos opened the gates of Malacanang where food boats awaited people from all walks of life who came from the near and far to greet him happy birthday, and that he celebrated his birthday with the signature compassion for the needy and the sick, and his deep appreciation for the farmers who feed the nation, the PCO revealed that Marcos received himself got a surprise from his friends at the end of his natal day. After a tiring day, filled with the official engagements, he attended a party thrown by his old friends at a hotel in Pasay. To his surprise and appreciation, music was provided by Duran-Duran. Okay? So, ibig sabihin, sa akin dito, wala sana siyang kasalanan dito si Bongbong Marcos. Kung hindi na siya nanood, umuwi na siya. Yun na sana ang sa aking puntos dyan. Kaya, ladies and gentlemen, sobra-sobra na po ito. Hindi na po ito tama. Okay?
punta po tayo. Total may oras pa naman tayo. I-anunsyo ko lang, papasalamat ako sa mga subscribers ko kaya nagbibigay sa akin ng lakas. At ako po ay kanina ay inendorso officially ng Bunyog Party na magiging official candidate nito pagka-senador sa 2025. At ang aking plataforma, ulitin ko po, pag ako'y maging senador, ay unang 1 trillion economic rebellion project na kung saan sa 1 trillion na yan, ang objective ko ay bibigyan ng tigsam 100,000 pesos bawat pamilya at ang mabibigyan ay 10 million families mula sa mga natutulog sa kalsada hanggang pataas. Pautangin sila at para may pangkapital sila, tutulungan kung saan sila magkakapital, pwede sa franchise business, kagaya na magbebenta ng siumay, mayroon na silang pangkapital. At pwede rin silang yung kalahati ng package na bibigay sa kanila, pwedeng i-invest nila sa Jollibee or pwedeng i-invest nila sa tinatawag na treasury warrants, imbis na yung gobyerno ay kukuha ng bibili ng treasury warrants para pang-sustain. Ang gobyerno, kapag walang pundo, hindi naman kara-karaka makakuha ng pera sa collection ng mga buwis, ito ay nangungutang sa mga malalaking bangko at magbibigay sila ng cheque na tinatawag na treasury bills or treasury warrants. At pag mag-issue ng cheque ang gobyerno, may pangako yan na kapag uutang sila ng 1 billion, ibabalik 2% or 3% sa loob ng 90 days or 30 days. At doon din pwede natin isama ang mga mahirap. Kasi bakit ba sila naging mahirap? Noong una bes, wala silang kapital. Na pangalawa ay hindi sila marunong magnegosyo kaya intindido na natin yan. Diyan na ngayon, mag-train sila ngayon at magkakaroon sila ng tinatawag na franchise business. Maliliit na franchise ay matututo na sila. Yan ang unang 1 trillion economic program o revolution na gagawin ko pag ako'y senador na. Number 2, magpapanukala rin ako ng 1 trillion economic salvation fund ang tawagin ko. Bakit? Ang 1 trillion na yan, na pangalawa, ay ilalaan, ibibigay sa mga maunlad na mga kumpanya na pwede nilang gamitin at magpapalaki sila ng kanilang mga negosyo para maraming mga trabaho na maialok sa mga Pilipino na gusto magtrabaho. Pagkatapos niyan, ang mabibigyan mo niyan, kagaya ng San Miguel, magagaling kasi sila magnegosyo. Jollibee, magaling magnegosyo. Yung mga Alimol, yung mga Ayala Incorporated, magaling magnegosyo. Mga grupo ni Rason, magaling magnegosyo. Sila Villar, magaling magnegosyo. So, pwede sila pautangin. At ang kapalit niyan ay, siyempre, tataas ngayon ang employment na pangangailangan ng mga trabahante, ng mga tao. So, marami din mga employees ang ma-hire. May pangatlong 1 trillion ako na program na ipopropose ko. Ang pangatlong 1 trillion program ay naka-address para sa mga farmers, para sa fishery, para sa mga klase-klase pa ibang mga pagsakahan, pati yung mga pandagat. So mabibigyan natin ng modern na bangka na ang mga lahat ng mga fishermen at maturuan sila kung paano ang epektibo ng pagpangisda at magkaroon na ng mas maraming bantay dagat na pulis na manghuhuli sa mga nagdidinamita. Yon, doon ipundo ang pang 1 trillion. Sa ang 1 trillion, pangunahing punduhan nito po ay yung tinatawag na para sa pagpaparami ng harvest ng bigas, ng palay. Okay. Ngayon, sa nag-uusap tayo, mayroong 4,800,000 hectares na sakahan para sa palayan dito sa buong Pilipinas. Sa ngayon, mabuti na po may 2 milyon ang irigado o may irigasyon sa buong bayan sa Pilipinas. Ngayon, pag mayroong irigasyon ang isang lugar, ang sakahan dyan ay pwede ka magtanim na 3 beses, pwede ka mag-ani 3 beses sa isang taon. Pero pag wala kayong irigasyon, umaasa lamang kayo sa ulan, kung kailan may tag-ulan, saka ka pwede makapagtanim ng palay. At ibig sabihin yan ay 1 beses ka lang sa isang taon magkakaroon ng production o harvest ng palay. So para dadami, ang ibig sabihin, ilang ektarya kung saan ang walang irigasyon, papalo siya hanggang 3 milyong ektarya. So kung 3 milyong ektarya, ay kung meron ng irigasyon na yan, ay expect natin 3 beses aani yan sa isang taon. So kung 3 beses aani yan sa isang taon, nakikita ko na magsusobra ang ating pundo ng bigas at hindi na tayo kailangan mag-angkat sa ibang bansa. At ang sa 1 trillion na programa na yan, libre ang
binhi, libre ang lahat na ekwipo na gagamitin kasi hindi naman kailangan ng kalabaw. So, ang gagamitin na ngayon, mga hand tractors at libre na lahat ng pati abono, libre na rin yan. Pati mga pesticide, herbicide, libre na lahat yan. So, wala na gagawin. Sisipag na lang ang mga farmers natin at ganun na ang gagawin. So, yung mga mangingisda natin at ang ating fisheries system ay pala, ang research na paangatin natin, pati rice na research paangatin natin, itanim natin ulit yung iri, palakasin natin yung international, yung kagaya ng international rice research dito sa Pilipinas, sa Los Baños dati. So, yan ang aking programa. So, yan po. At saka, panghuli, programa para po sa pangkatarungan. Dahil kailangan natin sa katarungan at mai-produce natin agad ng katarungan, ang katotohanan, ang pakay ko po rito ay kung mabilis ang takbo, ang paghatol para sa katarungan, mabilis po, wala na pong magaling magnanakaw. Wala na maggagawa ng krimen kasi mabilis na po ang hatol sa Office of the Ombudsman. So, ibig sabihin sa Office of the Ombudsman, nagginawa yan para labanan ang mga korap. Ibig sabihin, na-address na natin, matatakot sila ngayon mangurakot at magnanakaw sa pera ng bayan. Hanggang dyan na po at magandang umaga sa lahat at ano lang ako. Mag-shout out no sa kay Romeo Magdaraog Tesorero. We support you Toto Housing and Bunyog on 2025. Ingat po and God bless. We pray for you. Tapos Ramel Puentes, alalay ako sa iyo pre pagdating sa farmers program mo. Okay. Tapos Socorro Loceno, kaya ba ang kapital na Trinis Doc? Kaya po. Saan kukunin? Kita nyo na nga, ang dami-daming pera natin Sa ngayon po na nag-usap tayo, ang 2025 budget nila 6+ trillion pesos sa isang taon. So, kaya natin kukunin yan. Kasi kung kulang yung kitain, pwede tayo mangutang sa World Bank. Pwede tayo mangutang para ipunduhan lang yan. So, Sigulat Tapero, magandang umaga, Shalom. Yes, fertilizer that will double the harvest is available. So, gagawa tayo po ng ating production ng fertilizer sa Pilipinas. Dito na natin gagawin. Kasi sa ngayon, nag-i-import pa tayo nag-aangkat pa tayo sa India. Mahal na. Sa Saudi Arabia tayo nag-aangkat. Dapat dito na gagawin yan para mas mura. Tapos dapat gobyerno na rin magpasimula ng paggawaan ng fertilizer. Si Jimmy Aripagita, magandang umaga Dr. Engineer Tuto kasi mabuhay ka. Tapos Pastora Raila pala yun, no? Tapos Regent Ford, mabuhay ka Tony Casim, Virginia Bunaw, Attorney Tuto, BBM Extravagance versus Poverty of Filipino People. Ganun po yan. Romulo Domingo, sobrang luho ng mga Marcos. Maraming naghirap sa Pilipinas na Pilipino. Magandang araw, Dr. Casim from Anaheim, California. Rolando Tayubong, hello katotohanan, good morning po. Watching from Jeddah, Saudi Arabia. Tapos si Sigulat Tapero, independent here. Super Mamsi, stay humble, God bless. Mamsi, bukas mag-vlog tayo ha. Tatlo tayo ni Aling Marie. Medyo okay na, bakante na ako. Kasi medyo busy lang ako nakarang mga linggo. Mary Johnson, palagay ko po itong Duran-Duran ang ilan sa mga banda na paborito ni Marcos Jr. noong buhay pa. Prinsipe siya sa United Kingdom para mag-aral daw. Pero as usual, magiging graduate din pala siya ng Recto University. Nais ko lang ibalita sa inyo ha. Sa totoong buhay, ang unang-unang paborito ni Bongbong Marcos ay yung Rolling Stone. Noong doon siya pinag-aral ng tatay niya sa England, walang ginawa kundi magsusupply, magbibili ng lahat ng cocaine, binibigyan niya ng cocaine ang mga band members ng Rolling Stones. At kinikwento ng Rolling Stone niya sa interview. At kung gusto niyo, ipakita ko pa yung mga interview ng Rolling Stones at sinasabi na si Bongbong Marcos talagang addict. Pero hindi natin alam kung addict pa rin siya ngayon kasi ayaw naman magpa-drug test. Siguro Tapero, one of PBBM's favorite band? Yes, one. BG Realubit, grabe. Mga batikos, regalo na yun ng mga, alam mo, BG Realubit, maintindihan mo, sinabi ko kanina ang regalo, pag ikaw ay presidente o opisyal ka ng bayan, hindi ka po pwede basta-basta tumanggap ng regalo. Bawal po sa Republic Act 3019. Kapag tumanggap ka ng regalo, ibig po sabihin yan, bribery. Dalawang uri po ang bribery, BG Realubit. Ang unang bribery na uri ay yung direkta o direct bribery. Binibigay ang luho ng banda na yan para may kapalit na kontrata na malaki. O di kaya, binibigay ang banda na yan, kailangan ng negosyo nitong mga dating kaibigan niya.
at malamang walang hinihingi. Pero in the future, pag manghingi, tapos na si BBM. Ganun lang po kasimple yan. Sana maintindihan ninyo. Sigulat Tapero, Perez, Booker Tab, Lorna Picauco. Sa totoo lang, bihira lang sa mga politiko matitino ang iniisip para sa bansa at sa taong bayan. My name is Earl. Bawal na ba sorpresahin ka ng bawal po yun. Kung sorpresahin ka, dapat hindi mo tinanggap, dapat umuwi ka. Ganun po kasimple. Emilia Talaugon, baka yung hit song ng Duran Duran, favorite, Pres Bongbong Jr. Hindi ko alam kung anong klaseng hit ang gusto niyo. Emilia Talaugon, di na sikat. Di na sikat ngayon. Pero sa kanyang panahon, sikat yon. So, si Jess, rumor mongering. Hindi yun rumor mongering. Pinakita, inamin na nga eh. Inamin na po ng spokesman ni BBM. Kaya hindi na po rumor mongering yan na Jess. Emilia Talaugon, idol din, Precis D. Pres Perez, Ramel Puente, shout out pre. O kay doktora ka, kasi mag-COVID time ako, pupunta, baka mamaya, baka pwede ko mamasyal dyan. Wonder Mike, good morning Toto. BJ Realovich, sa dami ng mayaman, ng friend ng press, ay, kahit na mag-ambag-ambag pa yan, bawal yan. Naintindihan nyo na siguro kung anong kasalanan ng bribery at direct bribery. Ricky Paguyo, magandang gabi po, Idol Toto. Mary Johnson, kayo lang po ba ang may lakas ng loob na mag-expose ng mga extravagant lifestyle sa pamilya Marcos? I am continuously praying for your wisdom and safety in Jesus' name. Salamat po. Pres Perez, Budol is real. Susan Fabula, pinakain ng BBM ang maraming tao, pati ba birthday ni BBM, di nyo alam kung ang ibang gastos niya sa sponsor ng ibang tao. Kayo na lang po ang magiging pres. Ay, dapat ko ako presidente, hindi ko po gagawin yun. Ganoon na po siyempre, Susan Fabula. Brian Pabustan, board and lodging pa yan. Langan namang after tugtog, takbo agad sa airport yan. Makatulog din lang yan, siyempre. Pres Perez, Shalom. Ereb Tob. Tapos Ricky Pagoyo, magandang gabi. Idol Dr. Engineer Toto. Kasi nanonood mula sa Quezon City. Sigulat Tapero, Shalom Doxen. Ricky Pagoyo, magandang gabi. Idol Toto. Alex Ulin, good morning. Mary Johnson, para ka na rin bumili ng isang mansion dito sa ordinary na community sa US. O nga no. Pres Perez, tiyak kasama ang mga Lacoste. Skydance Ventanilla. Third country, may Duran-Duran pa ang mga nagpe-perform. Hanep si Marcos. So Brian Pabustan, aside from talent fee, ang babayaran ay mga visa, plane tickets, not only for the band but for their crew, musical instrument backline. Tama po kayo. Blessing Centino, kumusta? Kumusta kamag-anak? Mga kamag-anak namin dyan sa Pangasinan, na mga Centino family. Ricardo Magallanes, grabe ka BBM. Reacts, tradisyon na yata sa Pilipinas na pag magkaalis ng presidente ay may kasong harapin, attorney. Oo nga. Brian Pabustan, all musicians, mas mahal ang singil pag special events and gig. I know, I am a musician myself. Oy, alam ni Brian Pabustan yan. Ferdinand San Juan, good morning po, Attorney Engineer, Dr. Senator Toto Bunyog Kausig. May awa po, mahal na Panginoon, Diyos. Dr. Willie Ong, kayo ay gagaling sa inyong karamdaman. Opo. Manuel Toribio, good PM po, Virginia, USA. Pres Perez, magregalo ka ba ng milyones sa isang kaibigan? Marie Johnson, Duran-Duran ay international band po ito. Sobrang grabe ang pagkaluho nitong pamilya ni Marcos. Parang ibalik ang panahon na naman ng karangyaan nila noong panahon ng Marcelo. Sobra. Brian Pabusang, grabe, Duran-Duran, ang usual running rate ng mga ganyan special events ay at least 950. Actually, nakita ko na sa website ng Duran-Duran page ay almost 1 million euro ang kanilang talent fee. So, sa Skydance Mentino, 60 million. 60 million bang equivalent ng sa pesos ng 1 million euro? Pres Perez, good luck sa PhilHealth ng Pinas. Pres Perez, Duran-Duran. Magiging Duran-Duran na lang tayo lahat. Ed Micalier, pwede ko dalhon. Pwede ka dalhan ng Korea ng Kangin Water, Miracle Water, si Doc Willie. Paano ko pa siya makontak? Pwede mo siya makontak sa kanyang sa kanyang Facebook account. Hanapin nyo lang po. Mary Johnson, so sad to learn po ang kalagayan ni Doc Willie Ong. Lagi na lamang po ako nanonood ng mga vlog niya. Donina Marlon, good morning po, Attorney Toto. Sa mga batang Pasay dyan, Mayor Amy Lacoste, Calixto Rubiano. Bakit hindi mo pa binibigyan ng tama hindi mo binibigay ko anong tama sa mga kabataan dyan?
hindi mo na nga ginawa ang iyong trabaho sa ilalim ng Republic Act 7279 na dapat naghanap ka na mapalipatan ng mga tao na apektado sa demolisyon tapos hinayaan mo lang ang demolisyon na ipapatupad ng sheriff. Ikaw po may kasalanan dyan sa lahat-lahat, Doktora. Ako, Mayor Amy Emilda Calexto Rubiano alias Lacoste. At Marlon Donina, pakisabi kay kung tapos na lahat, isampa na natin ang kaso para sa mga bata. Si Edby Callier, good morning po, Engineer Toto. Saan po pwede makontak si Doc Willie Ong? Sa kanyang Facebook page po, pakikontak niyo siya. Si Presperis, kakalungkot naman. Carmelita Neveseral, sana gumaling si Doc Willie Ong. Ito, maayong aga katoto. Emilia Sapalok, nalungkot kaming lahat sa balita. Mabait silang mag-asawa, ipagdasal natin lahat. Socorro Luceño, Presperis, Mary Johnson, tapos Janet T, Vrilla, Janus Ta, magandang umaga ta. Janet T, Min Panda 007, Congress Toto, Kausing for Senator. Ani B. Gonzales, good evening. Marian Yolanda Hernandez, magandang gabi po. Ruel Cagbay, Renato Serra, Doc Toto, good luck for Senator. Frederick Iloro, good morning, Idol Toto, Kausing, the best senator ng masang Pilipino. Good health, God bless at ingat po lagi. Zenet Tesner, Victoria's Choice. Good evening po, Engineer. Zenet Tesner, Presperis. Okay, so, ano pa ba? Si Imelda Talaugon, no? 63 pesos ang 1 euro. So, 63 million ang binayad. So, Tolit Slam, if that's your stance, where else do we go to the Dutertes? You don't deserve to get a seat in the Senate, sir. You don't make sense anymore. At to you, I don't make sense, but to others, I do make sense. That's it, because I fight every injustice that your idols are doing. Next month, October 3, 24 years, death anniversary ni Kapersi. So gagawa tayo ng isang ng magandang pag-alaala kung paano nangyari at sisigaw natin na aristuhin na si Bantag. Ang problema natin, hindi pa nga na-aristo si Bantag. Meron na namang isang nagtatago na puganti. Alam mo sino yun? Si Harry Locque. Nagtatago na siya. So, Booker Tov means good morning. Adoksin. Ganun pa, Booker Tov. Okay. Castor Norumbaba. Maupay nga agad, Dr. Mabuhay ang bunyog, ang barangay Burak, Oras, Eastern Samar. Maupay nga agad sa tanang mga kwan. Sa tanang mga maupay, mga waray-waray. So, Engineer Mamsi, Engineer, sa Permasi, mag 2 years na si Copper Silapid next year. Ikaw at ako, mag 2 years na rin, friends. Tampo na ko sa iyo, pero love pa din kita. Engineer, dito lang ako, back ko apag. Okay, salamat po. Okay, Joy Dear, shout out po, Vancouver, Canada. Jimmy Aripagita, magandang umaga po, Dr. Engineer. Sigula Tapero, yes, fertilizer that will double the harvest is available. Ramil Pintis, okay, hanggang dyan lang muna tayo at isang magandang umaga po. Doc Willie Ong, napakagandang umaga po sa iyo. Pagdasal po namin kayo. Kay Bongbong Marcos, magandang umaga. The most extravagant president who was elected by Smartmatic, along with Smartmatic Vice President Sara Duterte and Smartmatic senators, including Robin Padilla. Salamat po.